Mga Pinay nasa third spot sa mga lamalan ng oras sa Pornhub sa buong mundo. Lumabas sa isang online data report na ang mga Pilipina ay kabilang sa mga bansang may pinakamahabang oras na ginugugol sa sikat na adult website na Pornhub, kung saan pumwesto ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa pandaigdigang talaan pagdating sa average time spent ng mga babaeng user. Ayon sa datos, mas mahaba umanong nananatili sa platform ang mga Pinay kumpara sa karamihan ng mga bansa, indikasyon ng mataas na online engagement ng kababaihang Pilipino sa nasabing website. Nilinaw naman ng ulat na ang ranking ay batay sa average viewing time at hindi sa dami ng kabuoang user. Sinabi ng ilang digital analysts na maaaring may ugnay ito sa malawak na internet access sa bansa, mataas na paggamit ng smartphones, at pagiging aktibo ng mga Pilipino sa iba't ibang online platforms. Dagdag pa nila, hindi ito nangangahulugang mas marami ang user sa Pilipinas, kundi mas tumatagal lamang ang oras ng pananatili ng mga ito sa site. Samantala, patuloy na paalala ng mga eksperto ang responsableng paggamit ng internet at ang kahalagahan ng digital literacy, lalo na sa pagharap sa iba't ibang uri ng online content. Mga Pinay nasa third spot sa mga lamalan ng oras sa Pornhub sa buong mundo. Lumabas sa isang online data report na ang mga Pilipina ay kabilang sa mga bansang may pinakamahabang oras na ginugugol sa sikat na adult website na Pornhub, kung saan pumwesto ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa pandaigdigang talaan pagdating sa average time spent ng mga babaeng user. Ayon sa datos, mas mahaba umanong nananatili sa platform ang mga Pinay kumpara sa karamihan ng mga bansa, indikasyon ng mataas na online engagement ng kababaihang Pilipino sa nasabing website. Nilinaw naman ng ulat na ang ranking ay batay sa average viewing time at hindi sa dami ng kabuoang user. Sinabi ng ilang digital analysts na maaaring may ugnay ito sa malawak na internet access sa bansa, mataas na paggamit ng smartphones, at pagiging aktibo ng mga Pilipino sa iba't ibang online platforms. Dagdag pa nila, hindi ito nangangahulugang mas marami ang user sa Pilipinas, kundi mas tumatagal lamang ang oras ng pananatili ng mga ito sa site. Samantala, patuloy na paalala ng mga eksperto ang responsableng paggamit ng internet at ang kahalagahan ng digital literacy, lalo na sa pagharap sa iba't ibang uri ng online content. Mga Pinay nasa third spot sa mga lamalan ng oras sa Pornhub sa buong mundo. Lumabas sa isang online data report na ang mga Pilipina ay kabilang sa mga bansang may pinakamahabang oras na ginugugol sa sikat na adult website na Pornhub, kung saan pumwesto ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa pandaigdigang talaan pagdating sa average time spent ng mga babaeng user. Ayon sa datos, mas mahaba umanong nananatili sa platform ang mga Pinay kumpara sa karamihan ng mga bansa, indikasyon ng mataas na online engagement ng kababaihang Pilipino sa nasabing website. Nilinaw naman ng ulat na ang ranking ay batay sa average viewing time at hindi sa dami ng kabuoang user. Sinabi ng ilang digital analysts na maaaring may ugnay ito sa malawak na internet access sa bansa, mataas na paggamit ng smartphones, at pagiging aktibo ng mga Pilipino sa iba't ibang online platforms. Dagdag pa nila, hindi ito nangangahulugang mas marami ang user sa Pilipinas, kundi mas tumatagal lamang ang oras ng pananatili ng mga ito sa site. Samantala, patuloy na paalala ng mga eksperto ang responsableng paggamit ng internet at ang kahalagahan ng digital literacy, lalo na sa pagharap sa iba't ibang uri ng online content. Mga Pinay nasa third spot sa mga lamalan ng oras sa Pornhub sa buong mundo. Lumabas sa isang online data report na ang mga Pilipina ay kabilang sa mga bansang may pinakamahabang oras na ginugugol sa sikat na adult website na Pornhub, kung saan pumwesto ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa pandaigdigang talaan pagdating sa average time spent ng mga babaeng user. Ayon sa datos, mas mahaba umanong nananatili sa platform ang mga Pinay kumpara sa karamihan ng mga bansa, indikasyon ng mataas na online engagement ng kababaihang Pilipino sa nasabing website. Nilinaw naman ng ulat na ang ranking ay batay sa average viewing time at hindi sa dami ng kabuoang user. Sinabi ng ilang digital analysts na maaaring may ugnay ito sa malawak na internet access sa bansa, mataas na paggamit ng smartphones, at pagiging aktibo ng mga Pilipino sa iba't ibang online platforms. Dagdag pa nila, hindi ito nangangahulugang mas marami ang user sa Pilipinas, kundi mas tumatagal lamang ang oras ng pananatili ng mga ito sa site. Samantala, patuloy na paalala ng mga eksperto ang responsableng paggamit ng internet at ang kahalagahan ng digital literacy, lalo na sa pagharap sa iba't ibang uri ng online content. Thank you guys. Thank you for watching. Tulog na siya guys. Kasi sobrang lamig.